Last week on the Mega Young Designers competition, the designers faced their hardest challenge ever, a global warming masterpiece that needed to be completed in a span of 10 hours. Plus, intrigues and issues surfaced as the designers get paired in a special hardware race. Nang nalaman kong si Erica yung partner ko, medyo kinabahan ako ng konti. Magkikiba talaga yung aesthetics namin. Idea niya kasi hindi ko na question. Kahit kung ano na lang yung gusto niya. Hindi ko naman din siya papatulan eh. Pero nandito naman kasi ako dito sa competition na to para ipakita yung talent ko. The designers also battled it out for their favorite models. It's nerve-wracking to have like a different model. It's my choice, di ba? Parang, okay, I'm gonna pick her. Nabunot mo na siya tapos kukunin lang siya sa'yo. Mara continues to lead the pack by finishing first, despite having only 9 hours to finish the challenge. And Mary breaks down as she struggles with personal problems. Ano ba? I'm just tired. It takes a lot for me to get put down, but to quit, I never quit. But kanina, I came to a point na talagang sabi ko, kailangan ko ba talaga to? Tonight, the designers face the competition's third elimination. Nakaka-threaten for me. Worried sa piece ko ngayon. Nakanabahan ako kasi hindi ko naman alam kung anong gusto nila. Every day is a birthday. Surprise, surprise, surprise lang. And the quest to become the next continues. This is the Mega Young Designers Competition 2012. I'm very focused. Dito na yung issue. Nauto talaga ako, I swear. The past elimination, napabilang ako dun sa bottom 2. Ngayon na naman, worried sa piece ko ngayon. Super guard actually doing all the stuff. Paglalabas yung gawa mo na hindi ka nais-nais. Yung expectations na sana makapasok ulit ako for this challenge na magtap ako. Yun yung kinakatakot ko na mamimaintain ko ba siya or parang heartbeat lang ito na up, down, up, down, up, down. So, yun yung nakakatakot lang doon. Parang roller coaster ride lang. Kung bigay pagkaloob sa akin ng Diyos na sa akin talaga yun. Hindi naman ako super confident on the designs of the other designers, but I don't know why. I just feel good about something. Baka may mumu. Ano na lang kami, 13. Tapos, it's either tatlo or dalawa yung matanggal. So, nakakakaba. Kasi, hindi mo malaman kung sino ngayon yung weakest. Kasi parang, yung challenge namin ngayon, parang yung mga designer, kasama kong designer, maganda yung mga damit nila. Natapos ko yung outfit ko in 10 hours. Ang problema lang, hindi nagustuhan yung colors. Pero pinagpatuloy ko pa rin yun. So, tinastas ko siya. Tapos, nung nag-lining ako, nagupit ako ng lining, di ko napansin, nagupit ko yung red tela ko. So, siyempre, masyado akong nalungkot. Hindi ko natapos yung outfit ko sa deadline na nabigay. Compared sa ibang designers, parang ako tong baguhan sa pagtatahi at saka pagkat ng pattern. Yung feeling kasi na ginawa ko yung best ko eh. At trinay ko talaga yung tahiin doon sa sofa. Yun. Kaya somehow naging proud din ako sa self ko dahil ginawa ko. Ako talaga yung tumahi doon from the very start. Nung nalaman ko po na may deduction yung hindi nakasubmit ng 10 hours, syempre nalungkot po ako kasi parang kumbaga malaki rin yung ma-contribute nun sa magiging score ko. Syempre no, 1 point is 1 point. I mean, naghahabulan kami dito sa scores sa top scores, tapos isang puntos na yon, malay mo maungusan ka ng tapos or ikaw yung
cliffhanging sa bottom, tapos dahil dun sa 1.9, naligwa ka. So far, so good naman yung outcome niya, even if na-late ako nung submission. Nakakasayang yung points na mawawala sa akin. Baka mamaya matanggal pa ako because of that. Nanghinayang kasi syempre baka madama yung final score mo eh. Tapos paano pag di pa nagustuhan ng judges yung damit mo, tapos nabawasan ka pa ng 1 point, tapos si Mara pa yung number 1. So I guess, syempre, tapos siya pa yung on time. So I guess perfect score niya. Based from what I've seen, kanina, parang I think it's Mary yung weakest for this challenge. Dun sa fitting ng damit niya and parang yung design niya, napaka-simple for this competition. It's not mega for me. Alam ko si Joff talaga yung weakest. Kasi parang hindi niya pinag-isipan yung outfit niya. Yung silhouette, nakita ko na siya before. 2 challenges, siya talaga yung parang gusto ko talagang ma-eliminate. Kasi feeling ko mas deserves niyang umuwi. Si Porfy, based sa nakita ko kanina. Kasi medyo simple yung ginawa niya and parang walang bago. For me, To be fair, almost everyone did good this round. Feeling ko nandun na tayo sa point na lahat ng designs maganda. Oo, promise. Tapos, yun yung parang lahat ng designers, nagigets na nila yung sinasabi ng judges eh. Next up, Angela gives her last-minute assessment and reminders. A lot going on, so I'm not sure. This is not my personal aesthetic, but it's yours. Plus, the judges get their first look at the designer's global warming masterpieces. More when the Mega Young Designers Competition 2012 returns.